the latest, let's get back to our One News anchor, Angela Lagunzad Castro, still reporting to us live from The Hague at the Netherlands. Angela, what do you have for us? Hi, Pauline. Wait, hold on. Can you hear me? Yes, go ahead. Yeah. Okay, so nandito tayo ngayon, naka-break ang International Criminal Court para sa first day ng hearing ng confirmation of charges for former President Rodrigo Duterte. At doon nga natapos na yung opening statement ng prosecution at ganun din sa counsel for the victims si Attorney James Montuyan. And of course, doon sa kanyang statement, sinabi niya, pinapahayag niya ang disappointment ng mga victims dahil nga daw sa hindi pagdalo ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa kanyang sariling confirmation of charges. At marami siyang pinunto doon, katulad na lamang ng mga insidente ng EJ case. At sinabi rin niya na kinote niya ang DILG na wala daw mga ebidensya back there at home na para litisin ng fair ang mga kaso against Rodrigo Duterte. But kani-kanina lamang Attorney Sal Panelo, isa sa mga miyembro ng Filipino Legal Council, at na-interview din namin siya sa programa The Big Story. Overall, ang sabi niya, he's happy doon sa opening statement, sa unang opening statement, unang bahagi ng statement ni Attorney Nicholas Kaufman. Doon sinabi ni Kaufman na ni-reiterate niya kung gaano kumbaga colorful o unique yung character nito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi niya na taken out of context yung mga ilang pahayag na sinabi kasi ng prosecution and ng counsel for the victims na may mga audio and video presentation sila stating the fact na talagang may kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga crimes against humanity o yung EJK. At sinabi ni Kaufman, yun ay taken out of context, hindi nasa-splice yung mga videos. Ilan lang yan dun sa mga pinunto niya. At he also said, nagkwento rin siya about the background of former President Rodrigo Duterte, na siya ay laki sa disiplina at hindi kaliwas doon sa mga pinupukol sa kanya. So yun pa lang ang ating naobserbahan dito sa ICC dito sa first day of hearing ng confirmation of charges. So maya-maya inaantay ko lang si Attorney Nery Colmenares para makausap ko siya dito. Nasa tabi ko na siya. Meron lang siyang interview na ginagawa para makausap din natin siya. But earlier today, I was able to talk to Attorney Cristina Conti as well, ang ICC Assistant to Counsel, at of course kasama rin ng mga ilang mga miyembro ng family ng biktima. At sinabi nga niya, maayos naman daw yung naging pahayag ng prosekusyon tungkol sa kanilang depensa. So ngayon kasi talaga more on opening statements lang yung maririnig natin. Pero if kung meron pang oras, I think yung merits of the case from the prosecution ang ilan pang maibibigay dito. But so far, yung pala nga ating maaring ibahagi sa inyo. Nandito ako ngayon sa labas ng court para nga mag-conduct ng interview. Naantay ko lang si Attorney Nery Colmenares kasi nag-promise siya sa akin dito para makausap natin siya, Pauline. Do you have any questions for me? Oo, para makuha din natin yung side. Yeah, yung antayin panig. natin siya kasi nakaabang Ayan na. Ayan na ba? Papunta na. Baka makakuha tayo ng live interview. Go ahead. Ito na. Alika, Attorney, kami. Dito po kayo. Ayan, Yeah. Okay. Ayan. Yeah. Lagay ko yan. Okay, so this is Attorney Nery Colmenares. Kasama po natin back at home si Pauline Versosa ng One News. Of course, hingin lang po namin kayo ng reaction doon sa naging opening statement ng prosecution and of course ni Attorney Butuya ng Counsel for the Victim. Well, maganda at last nagka-confirmation hearing na nailahad naman ng ng prosecution yung charges at palaman nito in an overview, so malakas ang kaso and in fact at more or less pagtingin namin mako-confirm. Doon naman sa legal representatives namin sa aming kay Attorney Butuya, maganda ang pagkalahad niya. Sinabi niya dapat ma-confirm kasi kung hindi ma-confirm, babalik si President Duterte sa Pilipinas, mas grabe yung threat sa mga kaanak ng biktima.
Yun yung victim-centered syempre ang submission ni Attorney Joel. Secondly, dapat lang ma-confirm para magkaroon ng trial, para at least kung may trial, makaaninag ng hustisya ang biktima, and at the same time, na lahat nilang kwento nila kung paano tumalabog ang nila. And last point na in-stress ni Attorney Joel ay may historical record kung may trial, at kung may historical record, therefore maituro yun sa susunod na henerasyon. Katulad ng ginawa sa mga Nazis sa Germany, na hindi ko lang sabihin, tinuro sa susunod na henerasyon ang ginawang pagduwag ng krimen ng mga Nazis. So basically, yun ang victim-centered na submission ng namin, mga lawyers, victims. Kaya we're very happy. Pero ano naman po ang inyong reaksyon doon sa naging bahagi ng opening statement ni Attorney Nicholas Kaufman regarding President Rodrigo Duterte's character and yung mga statements daw niya taken out of context? Yeah, well, wala kaming nakitang ebidensya actually doon sa buong paglahad niya. Ang sinasabi niya lang, parang walang intensyon si President Duterte na may mamatay in the end. So kung mayroon man siyang order, ay nag-order naman siya na dapat in self-defense daw. Pero wala siyang intensyon na, bagamat siya ang author ng drug war, wala siyang intensyon na may mamamatay. So para sa amin, very difficult kind of defense. Kasi yan, klaro sa lahat na alam niya na may. And lastly, before I let you go, yung sinabi po ni Attorney Salpanero, before anything else, dapat daw po talaga isettle muna yung jurisdiction because we have a working government or working justice system at home. Maganda. Kung yun ang depensa ng depensa, kasi fakta yung jurisdiction na yan, pumirma tayo sa ating under ang isang investigasyon kahit pa mag-withdraw ka na, tapusin na yan. Otherwise, kung wala yung Article 127, kahit sino pa lang may kaso ng Presidente o Prime Minister, i-withdraw niya lang yung bansa niya, wala siyang kaso. So, as a result, may jurisdiction ng ICC dahil nasimulan na ang investigasyon bago pa man Oo nga pero yun ang kanyang nire-relate. Yes. Maganda kung doon lang sila mag-focus kasi sigurado matatalo sila. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at we hope to see you again around later on. Thank you. Okay. Thank you po. Okay. Alright. Okay. Okay, so nagmamadali din si Attorney Nery kasi meron din siyang iba pa mga interview. Talagang nahatak lang natin siya. So, yun yung kanyang naging pahayag dito sa nangyaring or nangyayari, no, ongoing na confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. Pauline. Okay, so Angela, after itong 90-minute break, magbabalik ang pre-trial chamber para naman dun sa prosecution submissions on the merits. Ano bang mangyayari doon? At magkakaroon ba ng opportunity para ma-counter ng prosecution yung naging mga argumento ng defense kanina? Well, yan ang sinasabi ni Attorney Conti. Kung meron pa tayo ng oras, maaaring magkaroon ng mga counter, parang oral arguments, parang gano'n, ano. Pero yun nga, pero kailangan umpisahan muna nila yung presentation nga ng merits ng kaso ng prosecution. Kung may oras pa, magkakaroon ng pagkakataon ng defense to rebut it. But mind you, Pauline, as I've said earlier, yung mga evidence or yung merits ng kaso, sorry lumilip ang lakas kasi ng hangin dito, ay kumbaga sinasabi nila, they will still follow doon sa kumbaga security, no, ng mga witnesses o ng mga victims. So we won't be able to hear or know the names specifically unless payagan sila na gawin yun. At to be able to do that, kailangan pag-usapan muna nila in a special session. Okay, so Angela, mukhang tapos na yung mga opening statements, and this is just day one of the proceedings. Ano po bang mangyayari in the coming days? Well, in the coming days, ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng mga presentation of evidence mula sa panig ng prosecution, ng defense, and of course, magkakaroon din ng boses ang
victims through their legal counsel. No? In a Philippine setting, sanay tayo nagkakaroon lang ng defense and prosecution. But here in ICC, it's a standard for them na magkaroon din ng legal representation ang mga victims, just like what's happening right now. So yun until February 27, 25 is dedicated for a rest day for everybody, pero 27 mag-resume, closing statement, etc. And after ng closing statement, there will be a review also by the pre-trial chamber doon sa detention center ni Pangulong Rodrigo Duterte. Under the rules, every year pala kung may mga nakukulong doon, may review kung dapat doon pa ikulong kung sino man yun nandoon. So this time around, they will review yung detention center ni Pangulong Rodrigo Duterte, which is detained siya dyan sa ICC detention center sa Scheveningen. And they will determine if he can still be there or transfer. That we don't know yet. So antayin natin ang magiging desisyon ng pre-trial chamber there. Angela, pagdating doon sa pag-determine nga nung detention ng dating Pangulo, tama ba na hindi yan covered nung waiver ng appearance at hindi pa naghahain ng request ng defense para doon sa kung mag-a-appear nga si former President Duterte, doon naman sa determination nga ng kanyang detention sa ICC? Oo, wala pa yan. Wala pa sila actually official statement regarding that. But if we're going to follow the rules, yun ang susundan nila na hindi kasama ito dun sa pag-waive ng rights. Kasi ang statement lang, ang pag-waive ng rights ni Pangulong Rodrigo Duterte ay yung appearance niya dito sa confirmation of charges. We're not talking about the detention yet. So we'll see kung may pagbabago doon sa magiging rules nila or desisyon ng pre-trial chamber. And Angela, just a last question. Kanina nakausap mo si Attorney Sal Panelo, na-clarify ba niya kung ano yung papel niya dyan sa legal team ng dating Pangulo? Oo. Well, so far, ang sabi niya, observer lang siya as part of the Filipino legal team ni former President Rodrigo Duterte. Mag-observe lang siya, hindi siya pwede doon sa loob. Kasi to be able to be in that scene, in that position, na kasama ni Attorney Nicholas Kaufman, kailangan ma-accredit siya doon sa ICC. So far, ang kasama ni Attorney Kaufman doon ay 6 na sila, which is kinagulat din ni Attorney Conti. Sinabi niya kanina, marami pala ang defense team din. So, yun hindi din nila alam at that point. So, basically, sa tanong mo, sinabi ni Attorney Sal Panelo, talagang observer lang siya. And then after the confirmation of charges, after nito mag-conclude, there will be a meeting between them, the Filipino Legal Counsel, at saka ang team ni Nicholas Kaufman. So far, yun pa lang ang nasasabi niya sa amin. And I was also able to ask him kanina kung when was the last time niya nakausap si former President Rodrigo Duterte. Sabi niya, the last time actually nagkawayan lang sila sa Hong Kong. And if you can remember, Pauline, yung Hong Kong scene na yun is the time na naaresto si former President Rodrigo Duterte at nadala nga dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. And I also asked him regarding Vice President Sara Duterte. He was able to have an exchange of message with her at sinabi daw meron siyang naka-reserve na seat dito sa gallery at mag-ingat daw siya dito sa trip. Yun lang yung mga pinag-usapan nila. All right. Well, thank you very much for your reporting. That was our One News anchor, Angela Lagunzad Castro, reporting live from The Hague.